Tinitigan ko, nilapitan ko. Dito sa bahay niya. At ngayon pong araw kung nakikita nyo, meron siyang labahin dito. Nabutan ko, nagpunta kami dito. Naglalaba si Ate Mutya. Naglalaba ka? Tama? Naglalaba. Anong kayo ng mga damit to? Sa amin. Sa inyo, sa inyo? Wait lang, tapos alam mo na natin. Tanong ko muna, no? Kamusta ang Valentine's Day mo? Okay lang. Dito sa bahay lang. Walang ka-date? Wala. Ba't walang ka-date? Wala eh. Baka hindi pa na po. Itinalaga. Hindi mo na mapanganak yung ka-date. Hello. Hindi pa ipinanganak na magbibis sa akin. Ipapakita mo sa amin kung paano ako maglaba. Paano? Bako? Tara, tagay ito bako. Ayan. Ako na. Ayan. Tapos, yun, ganda siya maglaba dito mga idol. Ayan. Ganito po ako maglaba. Yan. At sabihin mo doon sa pinanganak mo na hindi tayo, may tagalaba ka. Hindi pa ipinanganak niya na magbibis sa akin. So, kailangan marunong ka maglaba. Marunong ka mag-igib. Lahat ng gawaing bahay ay kaya mo. Katulad nito. Kailangan tigasi. Huwag ka problema dahil meron kang tagalaba. Ayan. Ganito po ako maglaba. Dito kasi ako sabay. Oo. Tapos? Ito, ganyan ko. Tapos, yung aking brush, kung napapansin niyo po. Ayan. Pero may washing po kami ha. Ayan, sa mga tip dyan na wala, bakit niya po washing. So, meron po kaming washing pero hindi ko po siya kaya dahil mataas. Kaya ito po ang ginagawa ko mano-mano. Pero bago natin mo wait lang. Lalagyan mo na kasi ng tubig, syempre. Wait lang ha, lalagyan natin ng tubig to. Syempre mga idol, kung si Ate Mutya ay marunong maglaba, ako naman ang mag-iigit para sa kanya. Wow! Ayan, ito sa wait lang. Punin natin. Hey! Yung mga idol, paano natin buhatin to? Sige lang. Aba. So paliguag na eh. Okay, sige. Ito na, paano siya maglaba mga idol? Ganito po ako maglaba. Ayan, di ba po may butas itong aking brush. Ayan, may butas siya. Tapos, Ay, sadyang may butas? binubutasan ko sa dya. Tapos, isasuot ko ng pagagalit. Paano hindi? Ilang pieces na gagamit mo sa isang araw, sa isang linggo? Depende kung hindi siya maglasog-lasog na. Hindi ulit. Hindi. Yung mga lumang, yung mga lambat dyan, hinihingi. Lambat. Ayan, Yan. ito yan. Stick, no? Nakaano talaga siya. Tinatali ko ng pagganyan. Ganun? Ayun. Yan. Wow. Di ba? May diskarte. Yun mga idol, nakukuha tayo ng tips, no? Yung diskarte sa Ate Mutya, paano maglaba. Lahat, yun ang sinasabi natin na kung gusto mo yung bagay na gusto mong gawin, dapat merong paraan, di ba? Yes. Gawan mo ng paraan, no? Yan, ganito. Yan. Tapos, ayan. Ayun. Wow, bitchy. Aha. Smooth lang. Ganyan. Oo, di ba? Mamaya, isasama ko tong katabi ko. Yan. Lalaban din. Ilalaban ko rin to. Para luminis. Ayan. Madumi ba ako? Hindi naman. Mga ano kasi? Gulo kasi ng buhok ko, besh. Alam na ba sana? Yan na yun, ay bula-bula yun. Sorry naman, be. Siya. Tapos lamagay na ulit ito. Ayun na. Ganun lang ako magbanlaw. Palagyan ng tubig. Malakas din pala siya, no? Malakas ang force na kapag ganito lang. Kumain natin. Kaya mo rin batin? May mga doon kanya rin batin. Kaya kailangan sa dyan, sa hindi pa ipinanganak sila magiging job. Sila marunong tumag. Sige, Yan, magkikip, di ba? di ba? Ganito. Busit sana sa akin. Kaya ganito lang. Ito hindi niya alam na nakakabuhat to. Ito kasi mga idol dati nung bata ko, ito yung ginagamit ko sa pag-iigib sa aming bahay. Dati yung mga vlog ko, nag-iigib ako, naglalaba. At ako mga idol, ako naman ipapakita. Nakita mo na ba maglaba? Pakita natin sa mga manonood natin paano maglaba. Ito ako maglaba. Sige. Yan. Ayusin mo. Yan. Ayusin mo. Hindi ako maglaba. Yan ganito ba maglaba? Walang basaan. Saan? Ayan, ganyan. Wait lang. Nasa buti ka. Yan
Ayusin mo ang laba. Ayun, ganun lang ba maglaba mga idol? Tapos maganlaw, ganun lang din. Ganyan. Tayo mga idol, baka Matras siya, tayo. baka maano siya eh. Baka tayo. Baka mabasa kasi siya eh. Kailangan maging alis pa. Pakita namin sa inyo yung ginagawa namin. Dalawa ni Ate Mutya, yung mga hindi nakikita ng mga tao sa amin. Kasi marami Ate Mutya nagtatanong, nagtataka, na bakit sila kahit may mga kapansanan parang masaya, nagagawa nila yung gusto nila. Po, dahil sa gitna na aming kalagayan, sa gitna na aming kapansanan, nagagawa namin yung mga bagay na alam namin na imposible. Alam namin na parang ang hirap gawin. Mahirap, pero kinakaya. Pero kinakaya, pero alam yung pala ay kaya pala namin gawin yung bagay na yon. Na akala namin ay parang hindi namin kaya, hindi ko kaya kasi may kapansanan tayo, ganun. Hindi talaga bagay sa atin yung ganung gawain. Pero pag ganun pala yun, pag may paraan ka, pag gusto mong gawin, magagawa mo talaga, makakaya mo talaga basta may puso ang iyong mga ginagawa. Kaya yun, sa mga kabataan, sa mga kapwa namin PWD, huwag kayong mahiya kung ano yung sitwasyon nyo, kung ano yung kalagayan nyo, patuloy lang ka sa buhay at gawin nyo ng gawin kung anong gusto nyo basta alam nyo wala kayong tinatabang iba at mas makakabuti sa inyo. Kaya nyo po, gawin nyo po. Kaya nga ni Ate Mutya, syempre kaya mo rin. Diba? Pag kaya mo, kaya ko Kaya rin. ko rin. Pag kaya niya, kaya ko rin. Pag kaya ko at kaya niya, kaya mo rin. Thank you Lord. Nakakatuwa itong dalawa, may kapansanan, nakakatuwa, nakaka-bless sila, nakaka-inspired. At nung makita ko sa aking sa kaka-scroll ko, na napusuan ko po sila na i-video. Bakit? Parang kumbaga isipin po natin sila na may mga kapansanan, walang kamay, walang paa, masaya po sila sa kanilang ginagawa sa araw-araw. Napakabuti ng ating Panginoon dahil hindi sila pinabayaan na malungkot sa kanilang sitwasyon. Tayo na kompleto sa biyaya ng Panginoon, kompleto tayo ng kamay, kompleto tayo ng paa, at dapat gamitin po natin ito sa araw-araw para ang Diyos ay ang ating maparangalan. At sa mga kabataan ngayon, hopefully mapanood ito ng mga kabataan na nawawala ng pag-asa, yung mga hindi nakapag-aral kasi walang pera, yung kanilang mga magulang, walang maipa-aral sa kanila. Huwag kayong malungkot. Huwag po kayong malungkot. Lumapit tayo sa Panginoon dahil nasa Panginoon ang lahat. Ang kaligayahan, ang tagumpay nasa ating Diyos na buhay. Oo, marami ngayong mga kabataan na hindi po nila pinahalagahan anumang mayroon sila, lalo na kung may mga magulang sila na kaya silang paaralin, pero nagbubulak-bulang sila sa kanilang pag-aaral, sayang. So, kaya sa mga kabataan nga makakapanood nito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Anumang mayroon tayo, kung may kaya man ang magulang natin, dapat lang pasalamatan na ating Panginoon. I encourage all the young generation, ang mga kabataan, na magsimba sa araw ng linggo, makinig sa pulong sa Ginoo, makinig sa mga humili, mangumunyon, mangumpisal, at higit sa lahat, makinig din sa mga magulang, sa payo ng mga magulang. Ngayon ako'y nalulungkot kasi mayroon akong pamangkin na umuwi ng galing daw sa mayroon yatang homework sa school, hindi ko maano. Syempre dalaga siya. Hindi, sabi ko sa nanay niya na sa school kasi syempre teenager, kailangan ingatan natin ang ating mga kabataan. Huwag silang hayaan na lumabas sa gabi, lalo na teenager. 9:00 ng gabi nasa labas pa kasi kesyo may daw sa school, may mga homework o may mga kailangang gawin. So bakit kailangan sa gabi gagawin? Mayroon namang araw. So yun po ang aking paalala, polite reminder sa mga nanay na lagi ninyong gabayan inyong mga anak, disiplinahin habang sila ay bata pa, habang sila ay nasa poder nyo pa, ay kailangan nyo silang pangaralan, disiplinahin, at ipadama ang pagmamahal.
yung pagmamahal na galing sa ating Panginoon. Kasi pagdating ng panahon, kapag sila ay pinalaki nyo na may takot sa Diyos, kapag sila ay pinalaki nyo na may pagmamahal sa Panginoon, marunong silang lumapit sa Diyos, makinig sa salita ng Diyos, maging pakipakinabang po sila pagdating ng panahon. Oo. Kaya wag niyong hayaan ang mga bata na hindi sila lumapit sa Diyos. Ngayon pa lang, ilapit natin sila sa Panginoon. Dalhin sila sa tuwing pagsisimba, dalhin sila sa simbahan para kasama silang makikinig ng salita ng Diyos. Oo. Kasi kung tutuusin, mapalad tayo, kumpleto tayo, lahat ng senses biniyaya ng Panginoon sa atin para gamitin natin ito, hindi sa ating sarili lamang pakinabang, kundi for the glory of God. Itong dalawang ito na nagkasayahan sila kahit wala silang paa, walang kamay. Pero masaya silang dalawa dahil bakit sila masaya? Sila ay pinasaya ng banal na espiritu na hindi sila malungkot sa kabila ng kanilang kapansanan. Happy sila. Kaya yun lang po. Maraming salamat. To God be the glory.